Isang napakagandang araw ngayon dito sa St. Thomas. Yung araw na medyo makulimlim, hindi masyadong mainit, parang ang sarap lumabas. Dumating kami dito ng alas 10 ng umaga at mamayang alas 5 ng hapon ay alis na kami. At dahil natapos ko ang mga kabina ko at may mga iilang DND akong naiwan dahil mahaba pa yung oras namin dito sa port ay napag-isipan kong lumabas. Sakto lang nalalabas tayo ngayon dahil naalala ko, naubos na pala yung sabon panlaba ko. So mamimili tayo ng mga pangangailanganin natin dito sa loob ng barko. Kaya samahan niyo ako sa kunting minuto ng ating vlog at magsusurlip tayo dito sa St. Thomas. Bumaba na ako sa kabina ko para magbihis. Hindi na ako pumorma dito dahil nagmamadali na ako dahil isang oras lang ang kailangan ko para mamili sa labas. At dito nga ay tinawagan ko na ang mga kasama ko. Gawin na lang na tayo kita. Anday mo ko dik 5. Sige, pababa na ako. At yun nga nakalabas na tayo. Kaso, yung mga kasama kong tinawagan ko kanina ay yung isa ay hindi nakalabas dahil IPM. At ito namang si Noel ay iniwan ako dahil nagmamadali na siya dahil magpapadala pa siya ng pera sa asawa niya. Katatlong buwan na ako ngayon lang ako nakalabas. At ayun, nandito tayo ngayon sa St. Thomas. Si paring Noel nauna na nagmamadali. Actually, tatlo sana kami. Kaso, yung isang kasama ko ay IPM pala. Hindi niya nabantayan na IPM pala siya. So ayun, hindi nakalabas. Kami lang ni Noel. Kaso si Noel, iniwan ako nagmamadali. Kanina pa yung nagmamadali. Kahit sa paglilinis ng kabina, nagmamadali. Katabi namin yung princess. Ayan. Grand Princess. Shout out dyan sa mga taga-princess. No? So, ayan. Yung barko namin ay nandun. Bili lang ako ng sabon panlaba dahil naubusan na ako. Ayaw ko nga sanang lumabas pero kailangan dahil wala na akong sabon panlaba. Ikot-ikot tayo dito sa St. Thomas at napakaganda dito. Ang St. Thomas ay isang sikat na isla sa Caribbean na puno ng mga beaches, shopping spots at magagandang views. At yun nga nakarating na tayo sa bilihan. Ito ang Filipino store. Dito kami namimili ng mga pangangailanganin namin sa barko tulad ng mga pagkain, sabon at iba pa. Hindi lang mga Pilipinong crew ang pumupunta at namimili dito. Meron din mga Indonesian, Indiano at ibang mga lahi. Nautosan pa akong bumili dahil yung inutosan nito ay IPM nga, yung kasama kong si Erwin hindi nakalabas, so ako ngayon ang mamimili para sa kanila. So dito tayo ngayon sa loob ng grocery ng Filipino store. So titingin-tingin tayo dito at itong listahan na to ay check natin kung nandito yun. At dahil kumpleto na yung mga pinapabili sa atin, ay hindi rin natin makakalimutan ang kailangan natin, ang ating sabong panlaba. Dito sa Filipino store ay hindi lamang grocery ang meron dito. Meron din kainan na puro pagkaing Pinoy ang menu dito. At meron din silang padalahan. At dito nga nakita kami ni paring Noel. Oh, ha? Ito po. Nauna po. O sige, ikaw mo. Ang ganito na. Mga nagkaon. At yun nga natapos na tayo mag-grocery at pabalik na ako sa barko. Pabalik na tayo sa barko dahil 30 minutes lang yung kailangan natin oras na lumabas dahil ayokong magbayad ng oras. So pabalik na ako ngayon at nakabili na ako ng mga kailanganin ko dun sa loob ng barko.
yung sabon panlaba, yun saka yung mga pinapabili sa akin. Pabalik na ako. Medyo malalayo pa yung lakarin ko. Nandito na ako. Grabe, nakakapagod maglakad. Tapos ang pangit pa ng panahon, parang uulan. Nakikita niyo yung likod ko. Grabe. Ang kapal ng ambon. Lapit na tayo sa gangway. Papasok na tayo. At balik trabaho na naman. Hanggang alas 6:30 kami. So mag-extend ako ng 30 minutes dahil 30 minutes pa lumabas. So mga 7 na umaga naman. So kita-kits tayo mamaya. Dito na tayo sa loob ng barko. Medyo malamig na dito. Sa labas na sobrang init, humid. So ayan, papasok na tayo sa kabina. At maya babalik na tayo sa trabaho. So dito na tayo sa kabina.